Aral ng ating banal na salita ng ating mahal na Panginoong Hesus na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Tayo po'y sama-samang manalangin sa oras nito, mga minamahal, upang patnubayan tayo at pakalangisan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat, Diyos noon, ngayon at magpakailan paman, sa matamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabon ng lupa na sang sukat lamang namin ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, O God. Hallelujah. We trust in Thee, there is Lord. Anoint Thy words, O Lord. Put Thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig, mga pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway. Cast out right now and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po, minamahal, ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Bago pong lahat, minamahal ko, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, the man of God, the prophet of God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, our beloved children, the whole blessed Almeida family, sa mga anak, apo at manugang ng ating mahal na pastor, ay patuloy po nating ipinapaabot ang papurit pasasalamat sa ating mahal na Panginoon na may mga taong itinalaga ang ating buhay na Diyos. Mga minamahal upang tayo po ay itaguyod, mga minamahal at kandilian sa mga spiritual, mga minamahal ko ng mga pagkakandili sapagkat tunay ito po yung ating kailangan hanggang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan mula Luzon, Visayas, sa buong Mindanao, mga minamahal dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, mga minamahal Western Mindanao po, mga minamahal, at salamat sa ating mahal na Panginoon, sa ating po mga Muslim brothers na patuloy pong umaantabay, sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Magandang gabi po sa inyo, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga kababayan po natin sa buong bansa ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat. Mga minamahal, Merry Christmas po, mga minamahal sa inyo pong lahat. In advance, prosperous New Year po, mga minamahal. Pumasok na po ang buwan ng Disyembre. At ang mga buwang ito ay araw na po ng Kapaskuhan, mga minamahal. At ilang araw na lang, darating na po ang Pasko at tayo po sasalubong na po, mga minamahal, sa bagong taon. At mga minamahal, tayo po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay, mga minamahal, pinanghawakan ng ating mahal na Panginoon. Just imagine for how many trials and persecution, mga hardship sa buhay, talagang sinubok ang ating pananampalataya, ngunit hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa buwang ito, mga minamahal, sa iba't ibang mga outreach, tayo po ay nagsaselebrate ng ating year-end Thanksgiving Day. Mga minamahal, amen, tayo po ay sa buong taon ay aalay po natin ng papuri at pasasalamat. Ating mahal na Panginoon, tayo po ay patuloy na pinahawakan at pinatatag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At mga minamahal, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, pag-aralan po natin ng salita ng Diyos. Ihanda po ninyo inyong ballpen at papel, and let's talk about the topic, the hardening the heart and the danger of it. Ito po ay part 2 po, mga minamahal. Kung hindi po ako nagkakamali, last November 28 siguro po, mga minamahal, ang unang part ng series natin ito. At talagang ipagpaumanin po ninyo kung minsan ay natatagalang madugtungan yung ating pong series. Gawa nga ng nabibisi po ang inyong abang lingkod. May mga pinupuntahan po tayong mga outreach, may mga inaasikasong outreach. Mga minamahal, dinodouble check po natin yung ilan po nating mga outreach na mga minamahal, renovate po, mga minamahal, kagaya po ng outreach natin sa dako ng Malayal. Ito po ay rinarush namin gawin, mga minamahal, gawa nga ng by December 26 ay meron po tayong church anniversary at the same time Thanksgiving Day po nila, mga minamahal, sa dako ng Malayal, Sibuco, Malayal. Ito po ay nasa Zamboanga del Norte na po, mga minamahal. At ang mga area ito ay talagang mga remote area na po, mga minamahal. At kung isipin natin, yung mga critical na mga area din po ito, mga minamahal. Ngunit sabi pa nga, kailangan po rin natin silang marating. Gawa nga ng meron po tayong ilang mga kapatirang Muslim doon, mga minamahal, na talagang mainit din pong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo.
Purihin ang ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, mga minamahal, hardening the heart and the danger of it. Yung pinatigas na puso at ang panganib, mga minamahal, na maidudulot nito. Kagaya po ng ating pinag-aralan, mga minamahal, sa ating first part, ang isyong ito, mga minamahal, not only for the unbelievers but also to the believers. Kailangan bilang Kristiyano ay maging aware po tayo, mga minamahal, sa kondisyon ng ating mga puso. Kailangan, mga minamahal, ito po ay dinadiagnose natin spiritually. Kaya nga si King David, mga minamahal, may mga verses po sa banal na Biblia na kanya pong kinakausap ang mahal na Panginoon. Ang sabi niya, search my heart, O God, and know my works. Amen. Sabi niya, mahal na Panginoon, surihin mo ang aking puso at alamin mo ang aking mga gawa, mga minamahal. Napaka-importante na hayaan nating i-examine ng Diyos ang ating mga puso. At the same time, tayo pong mga anak ng mahal na Panginoon ay maglaan din po tayo ng oras. Maglaan din po tayo ng panahon na suriin ang ating mga puso. Baka ang ating mga puso ay wala na sa tamang lugar. Baka ang puso natin ay wala na sa tamang kondisyon, mga minamahal, sapagkat ang sabi pa nga ng ating pinag-aaralan, the worst and the critical condition of a Christian, of a believer, mga minamahal, when his fellowship lost, mga minamahal, in the Lord, kapag mawala na po yung kanyang relasyon sa ating pinakamaputol, yung kanyang fellowship sa ating buhay na Diyos, mga minamahal, at alam po ninyo yung word ng fellowship, that is union between God, mga minamahal, and His creation, between the Creator and His creation. Our God, He is our Creator. Tayo po yung kanyang creation. Kaya in word fellowship, that is union in between, mga minamahal, sa Creator at sa kanyang creation. Kapag yan ay maputol, mga minamahal, yan po yung pinaka-critical, mga minamahal, na condition, the worst and critical condition of a believer, kapag maputol po yung ating fellowship sa ating mahal na Panginoon. Kaya we need to make it sure, mga minamahal, every now and then, sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, na kailangan nating tiyakin, mga minamahal, ang kondisyon palagi ng ating puso. Mga minamahal, baka ang puso natin ay, mga minamahal, matigas na po yan, sapagkat hindi lang po ang unbeliever ang nagkakaroon ng matigas na puso. Kapag yung mga unbeliever, yung mga mananampalataya, mga minamahal, ay nagkaroon ng matigas na puso, nahihirapan po silang tanggapin ang salita ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang nagpapatigas ng kanilang puso, walang iba kundi ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Binubulag ng kaaway ang kanilang mga paningin upang hindi nila makita ang liwanag ng Ebanghelyo at salita ng ating mahal na Panginoon. Pinapatigas ni Satanas ng kaaway ng Diyos ang mga puso ng mga tao upang mawalan po sila ng oras at panahon, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Binibisi sila ng kaaway, mga minamahal, sa trabaho, sa negosyo, sa mga material ng mga bagay. They are all busy for their own personal pursuit, mga minamahal, pang sarili. Kaya, mga minamahal, pinapatigas, pinipihit ng kaaway ang kanilang puso upang hindi mabuksan ang kanilang puso at kaisipan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ganon din po yan sa ating pong mga mananampalataya. Sometimes, magugulat na lang po tayo, mga minamahal, matigas na po ang puso natin. Tayo po ay manhid na. Kagaya ng ating pinapag-aralan, in dictionary meaning, iribisa po natin yung ating first part, mga minamahal, ng ating series. Dictionary meaning of hardened heart is insensitive heart. It means manhid, mga minamahal, na puso o pusong wala na pong pakiramdam. Yung hindi na po tayo, mga minamahal, sabi pa ngayon, nakakaramdam ng presensya ng ating mahal na Panginoon, which is na napaka-importante sa isang Kristiyano na palagi nating maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kahit hindi po tayo napupuspos, sapagkat may ilan po tayong mga kapatiran ang akala nila kapag napuspos ka, yun na po, mga minamalang maramdaman mo ang presensya ng Diyos. No, may mga kapatiran tayo na hindi napupuspos, pero nararamdaman po nila ang presensya ng mahal. Yung nagtitremble ba? Mga minamahal, kasi may mga kapatiran tayo na nararamdaman nila ang presensya ng Panginoon, at the same time, mga minamahal, nag-speaking in tongues sila,
At the same time, nagtitremble sila. Pero may mga kapatiran tayo na umaapaw na po yung pagkilos ng presensya ng Panginoon sa kanilang mga puso. Hindi po sila nag-speaking in tongues, hindi po sila nagtitremble, pero grabe po yung kanilang luha, grabe po yung kanilang iyak, grabe yung kanilang pagpupurit, pasasalamat, mga minamahal. Yan po ang kilos ng presensya ng ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, mga minamahal, kahit hindi pala tayo mag-speaking in tongues, kahit hindi pala tayo mag-tremble, mga minamahal, ang napakahalaga, matouch, hayaan nating hipuin ng mahal na Panginoon ang ating mga puso, yung mga minamahal, dumating po tayo sa punto ng realization, mga minamahal, lalong-lalo na sa panahon po ng ating preaching, ma-realize po natin, mga minamahal ko na, mga minamahal, mahirap pala ang malayo sa Panginoon, mahirap pala ang hindi mo maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya every time na tayo po ay nagkakaroon ng mga banal na mga pagkakatipon, ay pagsumikapan po talaga nating maramdaman ang presensya ng Panginoon. Lalong-lalo na kung kayo po ay linggo lang nakakadalo. Lalong-lalo na kung bibihira po kayong makadalo. Mga minamahal, napakahalaga na maramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Ang presensya ng Diyos, ito ang naguhugas, ito ang naglilinis ng ating puso, naglilinis ng ating isip para maging kaaya-aya tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang presensya ng Diyos, ito po ang nagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Ang Espiritu ng Panginoon, ang presensya ng Diyos, mga minamahal na inadarama sa tuwi-tuwi na kapag ikaw ay sinsirong lumalapit at nakikipag-ugnay sa mahal na Panginoon. Yan ang patunay na ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Yan ay patunay, mga minamahal, na ikaw ay may selyo, mga minamahal, ng kaligtasan. Because Holy Spirit, that is the seal of our redemption, the assurance of our salvation. Yan po ang Holy Spirit. Kaya si Christian, mga minamahal, to make it sure na ikaw ay anak ng Diyos, to make it sure na ikaw ay, mga minamahal, magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggang at makapasok sa karyan ng Diyos, napakahalaga, mga minamahal, na tayo po ay palaging makaramdaman ng presensya ng mahal na Panginoon. At mangyayari lamang po yun kung hindi po matigas ang ating mga puso. Kaya palagi nating ipag-pray na, Lord, palambutin mo ang aming mga puso. Amen. Create us a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. Sabi ng mahal na Panginoon, papalitan niya tayo ng, mga minamahal, ang ating mga puso ay papalitan niya ng pusong may laman, mga minamahal. At bibigyan niya tayo ng bagong diwa, yung pusong marunong magpatawad. Kasi dati-rati, mga minamahal, ang ating mga puso noon ay matigas. Dati-rati, nung hindi pa tayo naglilingkod, ang ating mga puso ay mandaraya, likas na mandaraya at likas na masama. Amen. Yun po ang puso natin noon, nang hindi pa po tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya we are totally condemned, mga minamahal, at tiyak po ang ating kapahamakan sa init ng apoy ng impyerno. Why? Because our heart are deceitful, mga minamahal, and it is desperately wicked, matigas, mandaraya, mapanlinlang, mapanlamang ang mga puso natin noon. Ngunit nang makilala natin ang ating mahal na Panginoon, yan po yung mga minamahal transformation na ginawa ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, inward appearance, not only in our outward appearance, dahil makikita ng maraming mga tao yung transformation natin in outward appearance. May clean ang ating mga buhok para sa mga brother, mga minamahal, ang ating mga pananamit ay talagang makikita nila yung mga minamahal kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon regarding po sa pag-transform ng Panginoon in our outward appearance. Not only in our outward appearance, but also in inward appearance. Mga minamahal, babaguhin ng Panginoon ang puso natin. Bibigyan ng Panginoon ang puso natin ng pusong may laman. Magtataka ka, madali na sa iyo ang magpatawad. Magtataka ka, madali na sa iyo ang lumimot sa mga pagkakasala ng iba. Magtataka ka, mga minamahal, dati ang taas-taas ng pride mo. Mga minamahal, hambugero ka masyado, ang yabang-yabang mo. Akala mo kung sino ka na, mga minamahal. Amen? Ganun ang buhay natin. Ngunit nang tayo po'y makakilala na sa mahal na Panginoon, the Lord, mga minamahal, transform our heart and also our thoughts, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Meron pong ilang mga indication kung ang puso mo na ay matigas.
Kaya pakinggan po natin, mga minamahal, baka naman, mga minamahal, ikaw na po ang tinutukoy ng banal na Biblia, mga minamahal, kailangan maging aware po tayo. Ang sabi rito, mga minamahal, indication of a hardened heart. Meron pong ilang mga talata. Ang unang-una, mga minamahal, in Proverbs chapter 28, verse 14, basahin po natin ang talatang ito, balikan po natin ang mga talatang ito. Ang sabi ng Biblia, happy is the man that feareth always, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. Mga minamahal, sa Tagalog, masaya ang tao na natatakot lagi sa ating mahal na Panginoon. Ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay nahuhulog sa pagkakasala. Sino ang nahuhulog sa pagkakasala? Walang iba, kundi yung mga taong mayroong matitigas na kalooban. At ang sabi rito, malaman mo na matigas ang puso mo when it's hard for you to accept that you are wrong, mga minamahal. Amen? Isa pong critical na kondisyon kung ikaw yung uri ng tao na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ang iniisip mo lang, palagi kang tama, palagi kang insakto, hindi ka nagkakamali. Mga minamahal, pride po yan, pagmamataas po yan, pagmamayabang po yan, pagmamapuri po yan sa iyong mga sarili. Ngunit ang sabi ng Biblia, it takes humility and courage. The word acceptance that you are wrong, mga minamahal, it takes humility and takes courage, mga minamahal. Kapag matigas ang puso mo, sabi ng ating pinag-aaralan, mahirap kang tumanggap ng pagkakamali. Kaya big deal for you kung ikaw ay natuturuan. Isang malaking deal para sa iyo. Mga minamahal, kapag ikaw ay nasasaway, hindi mo matanggap na ikaw ay mali, hindi mo matanggap na ikaw ay tinuturuan, hindi mo matanggap na ikaw ay sinasaway, hindi mo matanggap na ikaw ay riniribyok, hindi mo matanggap na ikaw ay pinapangaralan. Mga minamahal, ang puso mo ay matigas. Yan po ang isa sa mga indication, sintomas. Umbaga pa, mga minamahal sa doktor, isa pong symptoms, mga minamahal, indication na ang puso mo, minamahal ko, ay talagang mga minamahal matigas sapagkat hindi ka marunong tumanggap ng anumang pagkakamali. At ang sabi ng Biblia, ang pusong nagmamatigas ay mahuhulog sa pagkakasala. At pangalawang talata, Efeso Kapitulo 4, versikulo 32, mga minamahal, when it's hard for you to forgive, kapag mahirap pala para sa iyo, una, mahirap sa iyo ang pagtanggap ng pagkakamali, isa po sa indication na matigas ang puso mo. Ang pangalawa, mga minamahal, Proverbs or Ephesians chapter 4, verse 32, pangalawa, mga minamahal, kapag mahirap pala sa iyo ang magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa iyo. Ang sabi ng Biblia, and be ye kind one with another, tender-hearted, forgiving one with another, even as God for Christ's sake hath forgive you. Ang sabi ng Biblia, at magmagandang loob kayo sa isa't isa. Maging mahabagin kayo, mga minamahal, at maging magpapatawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Mga minamahal, yan po ang realidad ng buhay. Amen? Hindi po natin matanggap yung kapatawaran galing, because we are all sinners, sabi ng Bible, no one righteous, no not one. Hindi mo po sabihin na, mga minamahal, hindi ka nakapatay ng tao kaya hindi ka makasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin na, brad, hindi naman ako nagnakaw, hindi naman ako nanlamang, hindi naman ako mapanlamang na tao kaya hindi ako makasalanan. No, mga minamahal, yung kasalanan, that is, mga minamahal, inheritance na po natin, mga minamahal, sa ating mga magulang. Dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, tayo po, mga minamahal, ay merong dugong makasalanan, mga minamahal. Yan po ang totoo. Dahil sa pagkakasala ng ating mga magulang, ang ating mga dugo ay nadumihan dahil po sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, mga minamahal, kailangan po natin ng atonement para sa ating mga kasalanan, ikatutubos sa ating mga kasalanan from a sinless blood, from a sinless person. Kailangan natin ng malinis na dugo para sa isang malinis na tao. Isa panahon, mga minamahal ko, ni Maria, amen, yung beloved mother in the flesh ng ating mahal na Panginoon, wala po silang nasumpungang matuwid sa kanilang kapanahunan sapagkat sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala, lahat ay nagkamali, lahat ay nagkasala. Kaya nga sabi ng Biblia, for all have sinned and come short for the glory of God. For all have sinned and come short for the glory of God. For all are sinners, no not one. Wala pong righteous, wala pong matuwid ni isa sa atin.
Kaya ang ginawa ng mahal na Panginoon, dahil po sa ating kasalanan, mga minamahal, we are totally condemned. Tayo po ay naisangla, mga minamahal, dahil sa ating kasalanan. Kaya nga sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, know ye not that ye are the temple of God? Tayo po ay templo ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, at tayo po ay pag-aari na, tinubos ng, we are not in our own, sabi ng Biblia. Hindi na kayong nagmamay-ari ng inyong mga sarili, but ye are bought with a price. Kayo po ay tinubos ng halaga ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayo po ay nakasangla. Dahil sa ating mga kasalanan, kasalanan ng ating mga magulang, ng ating mga ninuno, lahat tayo ay nagkasala, sabi ng Biblia. So tayo po ay nakasangla, kaya dahil tayo po ay nakasangla, kailangan tayo po ay tubusin. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Sapagat ang pangtubos na ito ay napakahalaga. Hindi po pera, hindi po salapi, hindi ginto, hindi kayamanan, kundi tayo po ay tinubos ng mahal na Panginoon sa magitan ng kanyang banal na dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo. Amen? A sinless blood from a sinless person. Mga minamahal, mula po sa malinis na tao, malinis na dugo ang kailangang itubos, mga minamahal ko, sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, kung hindi ka magpatawad, hindi mo rin masumpungan ang kapatawaran na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung ano ang iyong itanim, yun din po ang iyong aanihin. Nagtanim ka ng hindi pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa iyo, gaano man yan sila kamakasalanan. Ano man ang pagkakamali nila. Kaya nga po tayong mga anak ng Panginoon, palagi nating ipinagpipray na, Lord, ihanda mo ang aming puso sa palaging pagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa amin, sapagkat ang sabi mo, Panginoon, kung hindi kami magpapatawad, hindi rin namin masumpungan ang kapatawaran na galing sa iyo. At kung hindi natin masumpungan ang kapatawaran na galing sa ating mahal na Panginoon, paano tayong makakapasok ng langit? Amen? Sapagkat ang hindi pagpapatawad ay mabigat na kasalanan po yan sa ating mahal na Panginoon. Kung hindi po nagkakamali, in 1 John chapter 3, verse 15, sabi ng banal na Biblia, ang pagpatay, mga minamahal, ang hindi pagpapatawad, pagtatanim ng galit at puot sa iyong kapwa ay kalintulad ng pagpatay, mga minamahal ko, ng tao. So ganun kabigat. Kapag hindi ka magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo, hindi nagbayad ng utang sa iyo, nagtatanim ka pa rin ng galit, nagtatanim ka ng galit sa kapitbahay mo, sa dati mong kaibigan, mga minamahal, na swindler pala, dinaya ka, minulestya ka, sinaktan ka, inapi ka sa mga boss mo, mga minamahal, na ikaw ay pinagsilitaan ng mga masasakit na mga pananalita at hindi ka nagpapatawad hanggang ngayon, taon na ang bumibilang. Mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, kapag hindi tayo magpatawad at magtanim tayo ng galit at puot sa ating kapwa, ay kahalintulad lang po yan na tayo po'y pumatay ng tao. So, paano tayo makakapasok ng langit? Kaya't ngayon pa lang, amen, ngayon pa lang ay magpatawad na tayo ng mga taong nagkasala sa atin. Kalimutan na natin yung mga minamahal, lahat ng kanilang mga ginawa. Sino ba ang hindi nakaranas nito? Mga minamahal, kung kayo ay nakaranas ng pangapi, pangungutya, pamumulestya, mga minamahal, maging ang inyong abang lingkod ay naranasan ko rin po ito, but I choose to forgive. Dahil ayaw kong mabuhay sa puot, ayaw kong mabuhay sa galit, ayaw kong manatili sa puso ko ang galit. Gusto kong magpatawad dahil, mga minamahal, matamis pa sa dugos ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Amen? Kaya matigas ang puso mo, mga minamahal, when it's hard for you to accept that you are wrong. Mahirap sa iyo ang tumanggap ng pagkakamali at pagtuturo. When it's hard for you to forgive, mga minamahal, isa po yan sa mga indication na ang puso mo ay matigas. When you are not aware for the salvation of your soul, isa pong indication din po, kapag wala ka ng pakialam sa kaligtasan mo. Dati-rati, concern ka sa kaligtasan mo. Diba? Merong mga ganong Kristiyano, mga minamahal, concern sa kanilang kaligtasan. Masyadong sensitive sa kanilang kaligtasan. Ayaw nalilate. Ayaw umabsent sa gawain. Mga minamahal, gusto nila, joyful pa lang, solemn pa lang, naandyan na sila sa church. Amen? Mga minamahal, minsan nga, yung ibang kapatiran natin, dahil sa sobrang in love sa mahal na Panginoon, sa sobrang sincero sa kanilang paglilingkod, sa sobrang, mga minamahal, ay talagang pinapahalagahan nila ang kanilang kaligtasan. Mga minamahal, minsan nga, ang akala nila, ang Sabado ay linggo na, mga minamahal. Yung Martes, akala nila, Miyerkules na. Yung Biyernes, Huwebes pa lang, akala nila. Yung bang nandun yung kanilang excitement, mga minamahal, amen, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung kanilang eagerness
sa paggawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang sabi ng ating pinag-aaralan, when you are not aware for the salvation of your soul, that is one of the indication that your heart is hardened. Mga minamahal, matigas na po ang puso mo. Yung bang wala ka nang pakialam sa kaligtasan mo, mga minamahal, okay lang sa'yo umabsent, okay lang sa'yo hindi dumalo sa gawain, okay lang sa'yo yung hindi maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon, okay lang sa'yo hindi magbasa ng Biblia, okay lang sa'yo na mga minamahal, yung para bang hindi ka na mga minamahal sincero sa iyong kaligtasan, wala ka nang pakialam, bahalang maimpyerno, bahalang mapahamak, mga minamahal. That is one of the indication that your heart is hardened. Mga minamahal, nakakalungkot po yan. Kaya ang sabi po rito, the worst and the most dangerous condition, mga minamahal, ng Kristiyano, yung tayo po ay mawalan na po ng pakialam para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya yan po yung mga puso ng mga backslider nating mga kapatiran. Nalalamon po sila ng mga katitisuran. Kinakain po sila ng galit, mga minamahal, dahil ang kanilang nakikita, katitisuran sa iglesia. Alam po ninyo, sa loob ng iglesia, yung perfect church, mga minamahal, ay wala dito sa lupa. Amen? Yung perfect church, nandoon, mga minamahal ko sa langit. Hanggat narito pa tayo sa lupa, wala kang makikitang perfect na outreach, mga minamahal. Lahat po yan ay may kapintasan. Libutin mo man ang buong Luzon, Visayas at Mindanao, may makikita kang kapintasan sapagkat hindi pa tayo perpekto, mga minamahal. Tayo po'y nananahan sa isang mundong perpekto na nakakasalamuha ang mga hindi perpektong tao. Kaya't huwag kang mag-expect, mga minamahal, na wala kang makikitang mali. Kapag idilat mo ang iyong mata at tutukan mo ang pagkakamali, mga minamahal, ng iyong kapwa, pagkakamali ng mga manggagawa, pagkakamali ng mga preacher, pagkakamali ng mga kapatiran, mga minamahal, may makikita at may makikita ka talaga dahil hindi tayo mga perpekto. Wala ka lang makikitang pagkakamali kapag ang ating mga minamahal church ay i-rapture na ng mahal na Panginoon at dalhin na doon sa langit. Sapagkat sabi ng Biblia, kapag ang church natin ay nandun na sa langit, wala na pong kapintasan yan, mga minamahal. Pero sa lupa, yung church natin dito sa lupa, may makikita po tayong pagkakamali, may makikita po tayong kapintasan. Kaya't kung mga minamahal, ang dahilan mo, kaya hindi ka na naglingkod, hinayaan mong maging matigas ang puso mo, hindi ka na dumalo, hindi ka na sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yan ang dahilan mo dahil natisod ka sa manggagawa, natisod ka sa preacher, natisod ka sa patakaran ng iglesia, natisod ka, mga minamahal ko, sa mga mag-aawit, mga minamahal, sa mga kapatiran sa loob ng church. Ikaw, kapatid, ang lugi, mga minamahal, sapagkat kailangan maging open-minded ang isip natin, buksan natin ang ating puso, ang ating isip na dito sa lupa, walang perpekto sa langit, nandoon ang perpekto at wala na doong kapintasan. Amen? Kaya the question is, may cure pa ba ang pusong matigas? Yan po yung ating dapat malaman. Mayroon pa bang gamot? Yung mga minamahal, hardened heart, yung pusong matigas, yung pusong manhid, mga minamahal, at wala nang pakiramdam. Meron pa po ba itong gamot? Yes, in God, there is always a remedy, mga minamahal. Sa ating mahal na Panginoon, palaging may solusyon. Basahin natin po, mga minamahal, from the book of John, chapter 16, verse 7, up to verse 8. Ang sabi rito, hardened heart must be convicted by the Holy Spirit. Kailangan, mga minamahal, yung puso na yan ay makonvict ng Holy Spirit. Yung conviction ng Holy Spirit ay kumilos sa kanyang buhay. Kaya't kahit tayo po ay nanlalamig na, kahit marami tayong mga discouragement, marami tayong disappointment, maraming katitisuran ng ating natatanim sa ating isip, sa ating puso, dumalo pa rin tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa ating pagdalo, mga minamahal, makarinig tayo ng mga makalangit na mga awitin, makarinig tayo ng mga buhay na mga patutuo, makarinig tayo ng mga pangangaral, mga minamahal, at baka sa ating maririnig sa loob ng iglesia, mga minamahal, ay kumilos ang presensya ng ating mahal na Panginoon at ito ang maging way na mapalambot ang iyong puso. Sabi ng Biblia sa verse 7 from the book of John chapter 16, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa iyo na ako yumaon. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. At siya ay pangaririto niya at ay kaniyang
susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol, mga minamahal. That is conviction of the Holy Spirit. Amen? Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ipapadala ng mahal na Panginoon ang banal na Espiritu at ang banal na Espiritu, ito ang ating tagapag-aliw. Sabi ng Biblia, the Holy Spirit shall teach you into the whole truth. Yung Holy Spirit, ito ang magtuturo sa atin ng buong-buong katotohanan. Kaya ganun kahalaga na dapat maramdaman natin sa ating mga pagsamba ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon dahil anumang doubts, anumang unbelief, mga minamalala sa isip at nasa puso natin, kapag maramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon, mawawala yung pag-aalinlangan, mawawala yung anumang dumi sa ating isip, sa ating mga puso. Ito po'y papawiin ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon at ituturo sa atin ang buong-buong katotohanan na naayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't magtataka ka kapag dumalo ka, mga minamahal, kasi yan po yung na nagiging problema, mga minamahal. Kapag tayo po'y may problema, mga minamahal, hindi na tayo dadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Which is nga, kapag tayo po'y may problema, napakahalaga na tayo po'y dumalo. Dahil sa ating pagdalo, kapag maramdaman natin ang presensya ng Panginoon, mga minamahal, may kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal, hindi man alisin ang iyong problema, pagaanin ang iyong problema. Kung nasa bahay ka lang, magmumukmuk ka doon, hindi ka dadalo dahil may problema ka, hindi ka magagayak, mga minamahal, sa pagsamba dahil may problema ka, hindi ka maghahanda sa pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon dahil may problema ka, magmumukmuk ka lang doon, pagtatawanan ka ni Satanas, mga minamahal, lalo kang malulublob, lalo kang manlulumo, lalo kang manlulupaypay, lalo kang manlalamig, tuwang-tuwa sa Satanas, mga minamahal, sa iyong kalagayan. Ngunit kung ikaw ay may problema, may kinakaharap at may pinapasan kang mabigat na mga suliranin, mga minamahal, dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon dahil sa iyong pagdalo. Through the conviction of the Holy Spirit, through the moving of the Holy Spirit, sa buhay mo, nandiyan yung conviction ng Holy Spirit, yung puso mong matigas ay palalambutin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, hardened heart must be liberated through confessions of sin. Mga minamahal, yung matigas na puso ay kailangang mapalaya, mga minamahal, sa magitan ng mga minamahal pagkukumpisal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iiyak mo talaga yan sa Diyos. If you want your heart, mga minamahal, palambutin ng mahal na Panginoon, hindi maging matigas ang puso mo, palagi mong i-confess sa mahal na Panginoon lahat ng iyong mga kahinaan, mga minamahal. Huwag kang matakot magsalita sa ating mahal na Panginoon ng iyong kahinaan na, Lord, patawarin mo ako dahil nakagawa ko ng ganitong kasalanan. Mahal na Panginoon, ako ay nakapanglamang sa aking kapwa. Mahal na Panginoon, patawarin mo ko. Sabihin mo sa mahal na Panginoon dahil gusto ng mahal na Panginoon, nakikipag-usap tayo sa Kanya heart to heart, mga minamahal. Kahit sabihin natin, hindi marinig ng ating katabi. At least, mga minamahal, sabi pa nga, hindi natin kailangan sumigaw. Sa konting bulong lang ng ating pong mga labi ay marininig na po ito ng ating mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos natin ay hindi bingi, mga minamahal, at handang makinig sa kanyang sa ating pong mga dalangin at ating pong mga daing sa kanya. 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all iniquities. Sabi ng Tagalog, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Yan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Handa po siyang magpatawad, mga minamahal, dahil marami pong dahilan bakit ang puso natin ay nagiging matigas. Amen? Bakit ang puso natin ay hindi tayo nakakapagpatawad sa ating mga taong nagkakasala sa atin? Bakit ang puso natin ay matigas na po, mga minamahal? Marami pong mga kadahilanan. At anuman ang dahilan, bakit ang puso mo ay nagiging matigas, mga minamahal? May kapangyarihan ang ating mahal na Panginoon magpalambot gaano man katigas ang puso ng isang tao. Kagaya ng ating example sa ating first part, mga minamahal, si Paraon, napakatigas ng puso, mga minamahal, ilang beses nagpaalam si Moses
beses na sila ililisan sa bansa ng Ehipto kasama ang kanilang asawa, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga tupang, ang mga baka, at sila isasamba sa bundok ng Moria. Mga minamahal, hindi po pumayag. Mga minamahal ko, si Paraon, ang sabi ng Biblia, pinatigas ng mahal na Panginoon ang kanyang puso, at ang Diyos din ang nagpalambot ng kanilang mga puso. Ganun po ang ating mahal na Panginoon. Sometimes, the Lord, mga minamahal, pinapayagan tayo na matigas ang ating mga puso, pero ang Diyos din ay may kapangyarihang magpalambot ng ating pong mga puso. Kaya ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, mga minamahal, if we confess our sin, is faithful and just to forgive us and cleanse us. Amen? From all filthiness. Amen? Ang pangatlo, mga minamahal, hardened heart must be cleansed by the blood of the Lamb. Mga minamahal, totoo po yan. Ang una, kailangan yung conviction ng Holy Spirit. Diyan po mapapalambot ang ating mga puso. Ang pangalawa, yung pag-confess natin, mga minamahal sa mahal na Panginoon, yung paglapit natin sa Kanya, mga minamahal ng buong puso. Nasa bahay tayo, nasa mga tahanan natin, mga minamahal, pasok tayo sa kwarto, iyak tayo doon, mga minamahal, heart to heart, kausapin natin ang mahal na Panginoon. Sabihin mo, mahal na Panginoon, ayaw ko ng ganitong buhay. Ayaw ko ng pusong matigas, mahal na Panginoon. Sapagkat napakahirap maramdaman ang presensya ng Panginoon kapag ang puso mo ay matigas. Ang sunod, mga minamahal, Revelation chapter 7 verse 14, hardened heart must be cleansed by the blood of the Lamb. At ang dugo ng mga minamahal, tupa na ito ay walang iba, dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Bible, and I said unto him, Sir, thou knowest, and he said to me, these are they which came out of the great tribulation and have wasted their robes and made them white in the blood of the Lamb. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malalaking kapigatian at nagaghugas ng kanilang mga damit na pinaputi sa magitan ng dugo ng kordero, mga minamahal. Amen? Sa magitan ng dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pong mga kasalanan ay papawiin ng mahal na Panginoon, kasabay na mapapalambot ang ating mga puso dahil tayo po'y hinugasan na sa magitan ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kasalanan ang nagpapatigas ng ating puso. Yung tayo po'y hindi tumatanggap ng pagkakamali, yan ay kasalanan. Yung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa, yan ay kasalanan. Yung tayo po'y nagmamayabang at nagmamapuri, yan po ay kasalanan. Hanggat hindi napapatawad ang mga kasalanan yan, ang mga puso natin ay mananatiling matigas. At ang nakakatakot, kapag matigas ang ating puso, hindi natin maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. At kung hindi natin maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nakakatakot. Amen? Sa loob ng isang gawain, hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon. Dadalo ka ng Miyerkules, hindi mo maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Pagdalo mo ng Biyernes, hindi mo maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Pagdating ng Linggo, hindi mo pa rin maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang puso mo ay matigas na, mga minamahal. That is the reason why that your heart is hardened, that your heart are hardened, mga minamahal, dahil hindi napapatawad yung kasalanan mo sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung sinabi ng 1 John chapter 1 verse 9, confessing our sin, mga minamahal, isa po yan na paraan upang ang puso natin ay mapalambot. Dahil kapag ikumpisal natin ang ating mga kasalanan, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all filthiness, cleanse us from all iniquities. Lilinisin ng Panginoon, patatawarin ka ng Diyos, at kasabay ng pagpapatawad ng mahal na Panginoon, ang pagpapalambot ng ating mga puso. Tumitigas ang puso natin dahil sa kasalanan na hindi natin napagsisisihan. Amen. Yung hindi natin ina-accept yung ating pagkakamali. Totoo po yung sinabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, it takes humility and takes courage, mga minamahal, before natin ma-accept, mga minamahal, sa mahal na Panginoon na, Lord, patawad, nagkamali ako. Lord, patawad, nagkasala ako. Hindi po mahirap sambitin yun sa ating mahal na Panginoon. Pero hindi mo yan masasambit. Kung masambit mo man yan, mga minamahal, ay mababaw lang ang iyong paglapit sa mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon, kung tayo po'y magsisisi, lalong-lalo na kung mabigat ang ating kasalanan, lalong-lalo na kung immoral ang ating kasalanan, lalong-lalo na kung ating kasalanan ay mabigat ang timbang, kailangan
kailangan mabigat din at dibdiban yung ating paglapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pay the price ba? Pay the price. Kung magaan ang kasalanan mo, mga minamahal, magaan lang din ang paglapit mo. Kung mabigat ang kasalanan mo, kailangan mabigat din ang paglapit mo sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, kaya nga po sabi ng Banal na Biblia, yung napapatawad ng konti, ay konti lang din ang kanilang pagmamahal sa Panginoon. Yung mapapatawad ng malaking kasalanan, malaki din ang kanilang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At napakahalaga na tayo po ay lumapit sa pagsisisi sa ating mahal na Panginoon. Ikumpisal natin yung ating mga kasalanan. Huwag po nating itago yan, mga minamahal. Sapagkat kapag mahinog ang kasalanan, mga minamahal, ito po ay magbubunga ng karamdaman. Diba? Pag mahinog ang kasalanan, magbubunga ng karamdaman. Sapagkat mga minamalang karamdaman ay bunga ng ating pong mga kasalanan. Amen? Kapag mapatawad ng Panginoon ang ating mga kasalanan, ang ating karamdaman ay gagaling sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya't ang bunga, mga minamal ng kasalanan ay karamdaman. Amen? Kapag mahinog ang kasalanan, magbubunga ng karamdaman. At kapag mahinog ang kasalanan, ang karamdaman, mga minamal, ito ay magbubunga ng kamatayan. Amen? From kasalanan, mga minamal, karamdaman. From karamdaman, magbubunga ng kamatayan. At kapag ikaw ay mamatay dahil sa kasalanan, saan ka pupunta? Itatapon ang iyong kaluluwa sa init ng apoy ng impyerno at doon ay walang katapusang kahirapan ang iyong dadanasin. Mga minamal, that is everlasting torture, everlasting agony. Amen. Walang katapusang hirap, walang katapusang pasakit. Ikaw ay magtitiis magpakailan-kailan pa man kapag ang kaluluwa mo ay may tapon sa apoy ng impyerno. Kaya kung ikaw ay may tinatagong kasalanan, mga minamahal, yan po ang cause bakit napapatigas, tumitigas ang puso natin, minamahal. Dahil po yan sa ating mga tinatagong mga kasalanan. Yung kasalanang ikaw lang ang nakakaalam, yung kasalanang mga minamahal, sinisikreto mo lang. Amen? Hindi mo man ito may kumpisal sa tao. Ikumpisal mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya nga po, mga minamahal ng isa nating kapatiran. Mga minamahal, isa po siyang dating choir member. Amen? At bumaba sa kanyang pag-awit, mga minamahal, iniwanan niya ang kanyang tungkulin na sa finest choir. Mga minamahal, at nagulat ang iba, hindi na po dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Unti-unti na po kasi pag bumaba tayo sa finest choir, lalo na't hindi po konkreto, hindi po valid yung ating reason, mga minamahal, yan pala ang isa sa mga patunay na ang puso mo ay unti-unti nang tumitigas. Pagkatapos hindi nadadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, unti-unti ka nang lumalayo sa Panginoon. At habang unti-unti ka nang lumalayo sa Diyos, unti-unti namang tumitigas ang puso mo. At habang unti-unti namang tumitigas ang puso mo, mga minamahal, kiniklaim ng kaawa yung tagumpay na siya ang panalo, mga minamahal. Dahil ang isang Kristiyano dapat ay unti-unti tayong lumapit sa mahal na Panginoon hanggang maging close tayo sa mahal na Panginoon. Siyempre kung tayo ang papipiliin, ano bang gusto natin, ang malayo sa Diyos o ang malapit sa ating mahal na Panginoon? Siyempre mas gusto natin yung malapit yung ating commitment, malapit yung ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan mo ang nangyari, mga minamahal, iniwanan ng pagiging finest choir, hindi na po dumalo sa gawain, nagulat na lang yung kanyang mga magulang, bigla pong lumaki. Mga minamahal ko yung kanyang tiyan, amen, lumobo yung kanyang tiyan. Yun daw po ay bunga, mga minamahal ko, ng sakit sa atay. Amen. Nanilaw yung kanyang mata, nanilaw yung kanyang balat, yung kanyang mga kuko ay nanilaw. Mga minamahal, namaga na po pati yung kanyang paa. Pinuntahan siya ng preacher, pinapagkumpisal. Mga minamahal, kung ano ang kanyang kasalanan, kahit nasa bingit na po siya ng kamatayan, hindi po siya nagsabi ng kanyang kasalanan. Hindi po siya nagsabi, mga minamahal, hindi po siya nagkumpisal. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, confess your sin, amen, to the Lord, because He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all iniquities. Amen? Magkumpisal tayo sa Panginoon. Sabihin natin yung ating pagkakasala. Pag pinuntahan tayo ng preacher, mga minamahal, wag na po natin hintayin na dumating sa punto yung mga minamahal, nasa liig na lang natin ang ating hininga. Wag na po nating hintayin pa yung punto bago tayo, kasi minsan ganun ang Kristiyano eh. Amen? Ganun ang Kristiyano. Hinihintay pa na dumating yung matinding paalala.
Be wise Christian. Sabi ng Biblia, be wise Christian. Maging matalino kang Kristiyano. Kapag ikaw ay may kasalanan, huwag mo lang hintayin yung mabigat na parusa. Huwag mo lang hintayin yung mabigat pang palo. Dahil baka wala ka ng pagkakataon, hindi nahayaan ng Panginoon na mabuhay ka. Habang may pagkakataon pa na alam mong nagkasala ka, hayag sa matinding sikat ng araw, confirm na ikaw ay nagkasala. Ikaw mismo, witness ka na ikaw ay nagkasala. Huwag mo nang hintayin na dumating pa ang araw ng kaparusahan ng ating mahal na Panginoon dahil baka hindi ka nabigyan ng pagkakataon at kitilan na ng Panginoon ang iyong buhay. Kunin na ng Panginoon ang iyong buhay. Ganun po ang nangyari sa ating kapatid. Pinuntahan ng mga preacher, kinakausap siya, kinakounsel siya ng preacher na baka may tinatago siyang kasalanan dahil sometimes kapag may mga karamdaman tayo at ang mga karamdaman natin na yan ay hindi po gumagaling, mga minamal, minsan yan po ay epekto na mayroon tayong mga hidden sin, mga tinatagong mga kasalanan na tayo lang ang nakakaalam, kasalanan na kailangan na nating pagsisihan hanggat may oras pa, hanggat may panahon pa. Hindi siya nagsisi hanggang siya po ay namatay. Nakakalungkot dahil siya po ay namatay. Amen? But the big question is, napatawad ba siya ng mahal na Panginoon? Mga naman, hindi nga siya nag-confess eh. Hindi nga siya humingi ng kapatawaran, mga naman, hindi nga siya nag-confessal. Dahil sometimes, mga minamahal, sabi ng Biblia, confessing your sin one with another. Mga minamahal, ikumpisal ninyo ang inyong mga kasalanan, mga minamahal, sa isa't isa. Amen? At sabi ng Biblia, pagkatapos mong kumpisal, tawagin mo yung mga elder ng church, at kapag tinawag mo yung elder ng church, papahiran kanila ng langis. Not literal oil, kundi yung anointing ng mga preacher na maglilihan sa iyo, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa iyong ulo, at ang sabi ng Biblia, the fervent prayer of a righteous man availeth much. Yung mainit at maningas na panalangin ng taong matuwid ay kapaki-pakinabang. Hindi siya nag-confess. Namatay po siya, mga minamahal, ang nakakalungkot. Nung namatay na po siya, ilinibing, naglamay, ilinibing, ilang araw ang lumipas, lininis po yung kanilang kwarto at sa ilalim ng kanyang kama na andoon yung mga pornographic magazine, mga minamahal, mga bold ang kanyang tinitingnan na andoon sa mga magazine. Nag-order siya, mga minamahal, bumibili siya ng mga pornographic magazine at ito ay kanyang tinatago, mga minamahal, sa ilalim ng kanyang kama. Natuklasan. Mabigat pong kasalanan yon, mga minamahal. Amen? Yung manood tayo sa ating mga cellphone, yung cellphone natin, mga minamahal, malaki ang naitutulong ng cellphone, ang inyong abang lingkod. Sometimes may mga crucial, may mga critical, mga minamahal, at talagang mahirap na ipangaral, isinasaliko mga minamahal through internet. Amen? Nag-google ako, nagre-research ako, mga minamahal, para lang maging konkreto yung ating mga topiko. Malaki ang naitutulong, mga minamahal, sa pangangaral ng salita ng Panginoon, yung cellphone. Ngunit kapag ito'y gamitin mo sa mabuti, mabuti po ang cellphone. Pero kapag gamitin mo ito sa masama, masama ang cellphone. Ilang pindot mo lang. Amen? Noon, bibili ka pa ng mga pornographic magazine, kagaya ng ginawa ng ating beloved brother. At pagkatapos, itinatago niya sa ilalim ng kanyang kama. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, maraming mga pornographic magazine. Ngayon, hindi mo na kailangan ng pornographic magazine. Cellphone na lang, mga minamahal, makakakita ka na, mga minamahal ko, ng mga hindi po mga kaaya-ayang mga tanawin, mga minamahal. Amen? At kapag ikaw ay ma-entice na po, mga minamahal, magustuhan mo na yung pinapanood mo, babalik-balikan mo ito. At habang binabalik-balikan mo ito, mga minamahal, unti-unti namang nalalayo ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napaka-critical. Wala po tayong ibang kailangang gawin para mapalambot ang ating mga puso. Ang kasalanan mo, kapatid, ang nagpapatigas sa iyong puso. Kaya't nahirapan kang maramdaman ang presensya ng Panginoon. Kahit dumadalo ka, Miyerkules, Biyernes, Linggo, hirap kang maramdaman ang presensya ng Panginoon. Dahil sa kasalanan mo, ang siyang nagpapatigas, mga minamahal, sa iyong puso. Confess your sin in the Lord. Amen? He is faithful and just to forgive us. Kapag mapatawad ka ng Panginoon, malinis ang puso, mahugasan ka ng dugo ng mahal na Panginoon, kumilos ang presensya ng Diyos, ang puso mo, mga minamahal, ay lalambot, kasabay ng pagpapatawad ng Panginoon sa iyong kasalanan. Sa oras nito ay, mga minamahal, tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo para po sa ating minamahal ng mga taga-subaybay, taga-panood. Tanggapin po ninyo ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ipikit po ninyo ang inyong mga mata. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Mga minamahal, at sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus,
Ako po ay narito, mahal na Panginoon, nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Linisin mo ang aking puso. Hugasan mo ito sa magitan ng iyong banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kasama ng aking buong sambayan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpalang mong pangalang Kristo Jesus, aming dalangin sa oras nito. Kahabagan mo po ng aming mga kababayan. Mahal na Panginoon, bigyan mo sila ng pagkakataong makilala at mapaglingkuran ka. Sa aming mga unsaved loved ones, mahal na Panginoon, lumapit po sila sa iyo. Mahal na Panginoon, sulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay kasama ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Mga minamalang unang-una ay ang pananampalataya. Patuloy pong makinig ng ating banal na programa gabi-gabi, mga minamahal. Every Saturday night hanggang Thursday night ay meron po tayong programa dito sa Miracle Hour, Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry sa ating Zamboanga Outreach po, mga minamahal. Ang ating oras ay alas 7 ng gabi at tayo po ay natatapos alas 8 po ng gabi. Ipagpaumanhin po ninyo kung minsan tayo po ay lumalampas, mga minamahal. Kaya palaging makinig para magkaroon tayo ng pananampalataya. Ang pangalawa ay pagsisisi, godly repentance and heartily devotion unto the Lord. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig. Sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay ilulubog sa tubig. Kapag decided nga nang magpabautismo, dumalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon, lumapit ka sa mga manggagawa, mga minamahal, at ikaw ay babautismuhan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y dumako sa pananalangin para po sa ating supplication, sa ating pong mga pangangailangan material, pinansyal, at higit sa spiritual. Humiling po tayo sa ating mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos ay Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. He is the answering God, mga minamahal, at ang sabi ng Biblia, kaya po niyang i-provide ang lahat ng ating pangangailangan. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, Panginoon, naming dalangin, mahal na Panginoon, nakahabagan mo po ang aming mga minamahal na mga kapatiran. Ano man po ang kanilang mga prayer request, mga spoken request, ikaw mag-grant ng kanilang mga prayers according to your will, Lord, ayon sa iyong kalooban. Kahabagan mong aming minamahal na mga kapatiran. Mahal na Panginoon, sa material, sa financial, at higit sa spiritual, ang mga pagpapala, kalakasan, kalusugan, katatagan, sa aming paglilingkod, mahal na Panginoon, panghawakan mo kaming lahat. Huwag mong hayaan na kami mahulog, hallelujah, sa iyong mga kamay. Huwag mong hayaan kami mawalay sa iyo. Para sa aming mahal na Panginoon, napakahirap mabuhay nang wala ka. Napakahirap mabuhay nang malayo sa iyo, mahal na Panginoon. Papagnigasin mo, papag-alamin mo ang aming pag-ibig sa aming mga puso. Na ibigin ka namin higit sa lahat ng bagay. Ibigin ka namin ng buong puso. Ibigin ka namin ng buong lakas. Ibigin ka namin ng buong kaluluwa mula sa araw na ito hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y dumako sa ating masiling. Inyo pong mga minamahal, idiin ang iyong, hawakan po ninyo ang inyong mga screen, flat screen po ninyo, TV screen, sa inyo pong mga cellphone, sa inyong mga screen. Mga minamahal, manalangin po tayo para sa mga karamdaman ng Diyos pong magpapagaling sa punong panalangin na malapas ko. Amang banal Diyos sa dakilang buhay at mapagpala sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus. Pangalan na binigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa, alas ang sukat lamang namin ikaligtas. Your name is above and every other name. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. Leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Any kinds of sickness be healed, infirmities cast out, demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, anumang karamdaman, mga pangihina, panlupaypay, panlalamig, anumang sakit, ubos, sipon, lagnat, mahal na Panginoon, demonyo ng high blood, demonyo ng diabetes, sa pangalan ni Jesus, cast out right now, in the mighty name of Jesus. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at nawalatiin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. This coming December 26 po, minamahal, ang ating pong church anniversary, 11th year church anniversary po natin sa dako ng Malayal. Mga minamahal, at the same time ay Thanksgiving Day po natin. At dito po sa dako ng Tala, Lumbangan, mga minamahal, sa location po ng ating outreach, dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga, Western Mindanao, mga
minamahal, December 24 po ang ating Thanksgiving Day. Mga minamahal, magkaisa po tayo sa lahat ng ating mga kapatiran. At Merry Christmas po mga minamahal and advance prosperous New Year po sa lahat ng ating mga kapatiran mula Luzon, Visayas at buong Mindanao na abot ng programang ito. Sa mga kapatiran po natin in abroad, mga minamahal, Merry Christmas po sa inyong lahat at advance prosperous New Year po mga minamahal. At tayo po dumako sa ating closing prayer. Manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Ingatan po tayo proteksyonan ng ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa matagumpay naming naisagawa ang iyong banal na programa sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita, mahal na Panginoon. Aming dalangin na huwag mong hayaang maging matigas ang aming mga puso. Huwag mong hayaan kami malayo sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya't kami po'y nagsisisi sa aming mga pagkakasala. Mahal na pang lumalapit kami dumudulog at nagpapakumbaba sa iyo. Salamat sa iyo mga salita na nangungusap sa bawat iya sa amin. Tulungan mo kaming maging matuwid, maging sakadal at maging kaaya-aya sa iyong harapan. Salamat sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Salamat sa iyong paglalangis. Pangulong panalangin ng mga pastore, sama-sama naming sinasaway, ginagapos, mahal na Panginoon, anumang panganib ka mga disgrasya, mahal na Panginoon, lang sa mga pagpapalad, lang sa mga katugunan, sa mga panalangin. Bless us, O Lord. Bless us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang kanyang dakila at banal na pangalan. Mga minamahal, mula po dito sa dako ng studio, sa ating technical side, beloved Brother Aljo Dugos. At ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher, Brother George Abad. Mga minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah.